Pagkalipas ng 2 araw, umalis si Yu Shangrong sa Evil Sky Pavilion. Ipinagkatiwala ni Lasho ang gawaing ito kay Yu Shangrong dahil walang sinumang mas angkop. Isa rin itong gawain na maaaring magpalaki sa kanyang mga kakayahan. Naisip din ni Lasho na ipadala si Yu Shangrong upang hulihin si Old Seventh, ngunit si Shibuya ay tiyak na mas malapit kay Yu Zhenghai, at dahil magkapantay ang lakas ni Yu Zhenghai at Yu Shangrong, kahit na ipagkatiwala ito sa kanya, mahirap garantisadong magtagumpay. Bukod dito, dahil maraming sangay ng underworld sect ang nakakalat sa buong mundo, napakahirap hanapin si Yu Zhenghai. Samantala, kumalat sa mundo ng paglilinang ang balita ng pagkamatay ni Jiang Aijian, at hindi rin makapaniwala ang pamilya ng hari ng Great Flame. Sa korte, ang mga opisyal na sibil at militar ay nagkaroon ng matinding debate tungkol sa bagay na ito, ngunit dahil hindi dumalo sa korte si Emperor Yongqing sa loob ng maraming araw, paulit-ulit na ipinagpaliban ang issue. Pagkalipas ng 7 araw, nagkagulo ang Yi State, na nagpilit sa korte at sa pamilya ng hari na pagtuunan ang pansin ang mga usapin ng Yi State, at ang usapin na kinasasangkutan ng pangalawang prinsipe na si Liu Huan ay mas lalong hindi matuntan. Sa loob ng silid-aralan ng Evergreen Palace, nang inig ang isang panloob na eunuko habang siya ay pumasok mula sa labas at lumuhad sa lupa. Mahal na kamahalan, isang ulat mula sa harapan, nagkagulo ang Yi State. Ang lalaking nakatayo sa tabi ng mahabang mesa, na may isang talampakang haba ng balbas, malalim at masiglang mga mata, at bahagyang tumandang mukha, ay ang kasalukuyang emperador, si Liu Yan. Gayunpaman, patuloy na hawak ni Liu Yan ang kanyang brush, nakatuon sa pagpipinta at pagsusulat, na tila walang pakialam sa kaguluhan sa Yi State. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay ibinaba niya ang kanyang brush at walang pakialam na sinabi, magpadala ng sulat na lumilipad kay Wei Zuoyan, utusan siyang sugpuin ito sa lugar. Bahagyang nagulat ang panloob na eunuko, na orihinal na gustong itanong kung dapat ba siyang tumawag ng sesyon ng korte, ngunit nang makita ang kalmadong ekspresyon ni Liu Yan, nilunok niya ang kanyang mga tanong at magalang na sumagot, ayon sa inyong utos. Pagkatapos ay nagtanong si Liu Yan, kumusta ang Empress Dowager? Ang Empress Dowager ay pumunta sa Evil Sky Pavilion at gumaling na. Gayunpaman, ang bantay na si Jiang na naghatid sa Empress Dowager sa Evil Sky Pavilion ay namatay, at si Jiang Aijian, na nagtangkang patayin ang pangalawang prinsipe, ay pinatay. Bahagyang tumanggo si Liu Yan at sinabi, ipahayag ang aking utos, ikulong ang Crown Prince sa loob ng 3 buwan. Gayun din, punan ang bakante ni Han Yuyuan sa lalong madaling panahon, ipagawa sa mga opisyal na sibil at militar ang isang listahan at ipadala ito sa akin. Ayon sa inyong utos, magalang na yumukod ang panloob na eunuko at umatras, na iniwan ang silid-aralan sa katahimikan. Bahagyang kumerba ang mga labi ni Liu Yan, na nagpapakita ng bahid ng mapanghamak ng ngiti. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay, tinitingnan ang mga pulang ugat na lumilitaw sa kanyang palad. Kapag lumampas na ako sa 9th Leaf, hindi lamang ang 9 provinces, lahat ng lupain sa ilalim ng langit ay magiging akin. Pagkalipas ng 7 araw, mula nang ibigay ni Lasho ang listahan ng kamatayan kay Yu Shangrong. Naghasik ng katayan si Yu Shangrong sa mundo ng paglilinang, at ang kanyang unang destinasyon ay ang Principled Forest School. Ang Principled Forest School ay orihinal na isang maliit na paksayon sa loob ng mga sekta ng Confucian at ang pinakamahina at tanging paksayon na walang mga harang at pormasayon para sa proteksyon sa gitna ng 10 pangunahing sekta na kumugkob sa Golden Court Mountain. Matatagpuan sa isang liblib na lugar na may bako-bakong mga daanan sa bundok. Ang pag-abot sa Bigling Mountain ay nangangailangan ng pagtawid sa isang bangin. Ang bangin ay puno ng mababangas na hayop at maraming nakakatakot na ibon. Sa makatuwid, ang likas na harang ng bangin ay naging pananggalang ng Principled Forest School, na pinananatili silang ligtas at buo. Nang tumaas na ang araw, sa plaza ng Principled Forest School, sabay-sabay na binibigkas ng mga disipulo ang mga kasulatan. Biglang lumitaw sa langit ang isang figure na nakasuot ng asul na balabal, na lumulutang sa itaas ng pangunahing bulwagan. Mabilis na nagtipon ang mga disipulo, tumitingala sa figure sa itaas,
ngunit hindi ng ahas na basta-basta sumigaw ng mga panlalait. Pagkatapos ng lahat, sinumang makakarating ng tahimik sa itaas ng pangunahing bulwagan ng Principled Forest School ay dapat na hindi bababa sa isang master ng Nascent Divinity Tribulation Realm. Bahagyang ngumiti ang figure na nakasuot ng asul na balabal, Principled Forest School. Paumanhin sa abala, namatay ang katahimikan sa plaza. Sa wakas, may isang disipulo na buong tapang na nagsalita, ito nga ang Principled Forest School. Maaari ko bang itanong kung ano ang layunin ng senior dito? Dahan-daang sinabi ng figure na nakasuot ng asul na balabal, narito ba ang pinuno na si Chang Jian? Nang marinig ito, nagtinginan ang mga disipulo, hindi sigurado kung sisigat. Sa sandaling iyon, isang marengel na boses ang nanggaling sa kalagitnaan ng bundok, sino ang humihingi ng pakikipanayam sa akin? Umalingaw-ngaw ang boses, na umaalingaw-ngaw sa loob ng malaking bulwagan ng Principled Forest School. Kasunod nito, isang figure na kumikinang sa forceful energy ang itaas mula sa itaas ng bulwagan, na sumusugod patungo sa langit. Nakapagtagumpay ang pinuno, masayang naghiyawan ang mga disipulo. Nangangahulugan ito na ang Principled Forest School ay tataas sa isang bagong antas, at ang katayuan nito sa mundo ng paglilinang ay bubuti rin. Ginamit ni Chang Jian ang Great Supernatural Powers Technique, ang kanyang figure ay lumulutang sa itaas ng pangunahing bulwagan, ang kanyang katawan ay bumubulwak ng forceful energy, na ibinubuga ito sa paligid. Sariwa pa mula sa kanyang tagumpay, hindi niya mapigil ang gustong ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, kalmadong kinuha ni Yu Shangrong ang isang piraso ng papel mula sa kanyang dibdib at, sa ibabaw ng pangalang, Chang Jian, buong tapang niya itong binura gamit ang makapal na tinta. Bagamat hindi nakikita ng mga nanunood ang mga detalye na nakasulat sa papel, ang simpleng gawaing ito ay nagdulot ng pagkabigla sa mga disipulo ng Principled Forest School. Bumagsak ang tingin ni Chang Jian sa figure na nakasuot ng asul na balabal, na nadarama na ang bisita ay hindi ordinaryong tao, at hindi siya ng ahas na maliitin ito. Maaari ko bang malaman kung ano ang layunin ng iyong pagpunta sa Principled Forest School? Bahagyang ngumiti si Yu Shangrong, ikaw pala si Chang Jian. Ang tawagin sa buong pangalan ng isang tao ay hindi kaaya-ayang pakiramdam, lalo na para sa isang pinuno ng sekta. Ngunit pinigilan pa rin ni Chang Jian ang kanyang sama ng loob at seryosong sumagot, tunay. Ibinulsa muli ni Yu Shangrong ang listahan, magalang pa rin ang kanyang tono, kung gayon, walang pagkakamali. Bahagya siyang tumanggo at sinabi, patawad po. Mahina ang aking memorya, kaya kinailangan kong isulat ang mga pangalan sa papel. Isang listahan. Kumunot ang noo ni Chang Jian, puno ng pagkalito ang kanyang mukha. Sinuri ni Yu Shangrong ang pulutong at mahinang nagsalita, hindi na kailangang mag-alala ang iba. Ipinahihiwatig na hinahanap lamang niya ang mga tao sa listahan. Lalong kumunot ang noo ni Chang Jian, nagliliyab ang kanyang mga mata habang nakatitig ng mariin sa figure na nakasuot ng asul na balabal. Bigla niyang naalala ang isang pangalang umalingaw sa buong mundo, nang inag ang kanyang puso, ikaw, gusto mo akong patayin. Bahagyang itinaas ni Yu Shangrong ang kanyang kaliwang kamay, at lumutang ang longevity sword, na bumagsak sa kanyang palad. Paumanhin. Nawala sa isang iglap ang pagmamalaki at kumpiyansa ni Chang Jian nang makita ang longevity sword. Huminga siya ng malalim at seryosong sinabi, alam ko na kung sino ka ngayon. Maaari ba akong magsalita pa ng ilang salita? Bahagyang ngumiti si Yu Shangrong at hindi siya pinigilan. Kumislap ang mga mata ni Chang Jian, sinusubukang bumili ng oras, kakatapos ko lang maabot ang tuktok ng 7th lift, bigyan mo ako ng 3 araw, at tatanggapin ko ang aking parusa. Gayunpaman, umiling lamang si Yu Shangrong at walang pakialam na sinabi, hindi. Nang marinig ito, biglang nagbago ang mukha ni Chang Jian, at pagkatapos ay galit siyang sumigaw, mga elder, tulungan ninyo ako. Pagkabigkas niya ng mga salita, maraming cultivator mula sa kalagitnaan ng bundok ang bumulusok pababa, kasama ang mga disipulo sa plaza, halos 1,000 tao sa kabuuan, na bumubuo ng isang nakakatakot na hanay. Nanatiling kalmado si Yu Shangrong. Nagdikit ang mga daliri, mahigpit na hinahawakan ang longevity sword.
Ang Longevity Sword, na nadarama ang intensyon ng kanyang master na makipaglaban, ay umugang at nanginig, na tumutugon. Ang espada, na matagal nang hindi nakatikim ng dugo, ay ngayon ay balisa at mas nakakatakot kaysa dati. Ang mga nakalista, ay magiging mga espiritu sa ilalim ng aking espada. Mga taong walang kaugnayan, mangyaring huwag makialam. Yu Shangrong, maraming salamat ng maaga. Ang pangalang, Yu Shangrong, tulad ng isang mahika, ay nagdulot sa lahat na manginig at manatiling nakatayo. Ang mga disipulo na dumating ng maramihan upang suportahan, nanlaki ang mga mata, walang magawa. Sa sandaling iyon, lumabo ang figure ni Yu Shangrong, na nahati sa 3 anyo sa himpapawid. Naghalo ang 3 anyo, pagkatapos, tulad ng isang bulalakaw, sumugod diretso kay Chang Jian. Biglang tumahimik ang buong bundok. Sa galaw na, 3 souls as one, kasama ang great supernatural powers, agad na itinaboy ni Yu Shangrong ang pinuno ng Principled Forest School na si Chang Jian ng daan-daang metro ang layo, na inalis ang karamihan sa kanyang kapangyarihang lumaban. Ang sumunod na labanan ay naging isang solo show ni Yu Shangrong, na ang sword forceful energy ay bumuhos tulad ng isang matinding bagyo. Ang paghawak ni Yu Shangrong sa espada, tulad ng matagal ng pinipigil na galit, ay ganap na nailabas sa sandaling ito. Ano ang mas lohikal kaysa sa isang 8th leaf na nagpapataob sa isang 7th leaf? Ito ang tuktok ng swordsmanship. Ang prinsipyo ng sword forceful energy ay kinabibilangan ng pagpapakilos ng primal energy upang maging forceful energy, pagkatapos ay hubugin ang forceful energy na iyon sa anyo ng isang espada. Kung walang sandata, ang purong pag-iisip at pagbubuo ng sword forceful energy ay hindi lamang tumatagal ng oras at pagsisikap ngunit makabuluhang pinatataas din ang paggasta sa panahon ng paggamit. Dito nagiging maliwanag ang kahalagahan ng isang sandata. Sa isang sandata, maaaring direktang balutin ng isa ang primal energy upang bumuo ng sword forceful energy. Yellow tier na sandata, pinatataas ang lakas ng sword forceful energy ng humigit kumulang 30%. Mystic tier na sandata, pinatataas ang lakas ng karagdagang 30% sa yellow tier. Heavenly tier na sandata, kumakatawan sa isang qualitative leap, hindi lamang nagtataglay ng katangiang makalusot sa forceful energy ngunit pinahuhusay din ang lakas ng sword forceful energy ng 3 beses, na ang dami at bilis ng pagbubuo ng forceful energy ay triple ng sa earth tier na mga sandata. Ito ang nakakatakot na aspeto ng isang heavenly tier na sandata. Bukod dito, ang pagiging tugma ng sandata ay isa ring mahalagang salik. Si Yu Shangrong at ang kanyang longevity sword ay matagal ng perpektong magkaayon, hindi lamang pinatu-triple ang lakas ng isang earth tier na sandata, ngunit lumilitaw na mas katulad ng 5 o kahit 10 beses na pagpapahusay. Bumuhos ang sword forceful energy. Ang mga gusali sa tuktok ng pangunahing bulwagan ng Principled Forest School sa Dawan Mountain ay ganap na nawasak. Sa kalagitnaan ng bundok, biglang lumitaw ang isang malalim na hukay. Ang pagkakaiba sa lakas ay napakalaki kaya't hindi lumawak ang lugar ng labanan, walang nang ahas na makialam. Ding! Pagpatay sa isang target, 1,500 merit points ang nakuha. Paumanhin sa abala, alam na ako. Bahagyang bumukas ang palad ni Yu Shangrong, at automatikong bumalik sa kaluban ang longevity sword. Na parang walang nangyari, kumislap ang kanyang figura, lumilipad sa itaas ng pangunahing bulwagan at pagkatapos ay nawala sa gubat. Sa paglingga-lingga, walang disipulo ng Principled Forest School ang nang-ahas na gumalaw. Sa sumunod na buwan, naglakbay ang espada ni Yu Shangrong sa buong mundo ng paglilinang, bumagsak ang Great Elder ng Henkyu School, Zhang Jin. Bumagsak ang 7 Stars Villa, Hu Shendao. Bumagsak ang Great Elder ng Celestial Master Sect, Zhang Daoran. Sa loob ng ilang panahon, ang nangungunang 10 sekta ng mundo ng paglilinang ay nasa estado ng gulat. Kumalat ang balita ng listahan ng kamatayan ng Evil Sky Pavilion, at maraming cultivator na lumahok sa pagkubkob sa Golden Court Mountain ang nagsimulang umalis sa kanilang mga sekta upang protektahan ang kanilang sarili. Great Flame Southern Region Luo Sect dumating din dito ang balita ng listahan ng kamatayan. Ang pinakabatang third elder ng Luo Sect, si Luping, na may nag-aalalang mukha,
ay nagmadaling tumungo sa bulwagan ng konseho.